Hi, this song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Darde. Hope you like it out. Wala ka pa sa buhay ko. Noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko inangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi seryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Maraming pong salamat muli sa oras na ito, sa pinakamahalagang biyaya na maaari namin makamtan, ang mensahe mula sa iyong mabuting balita bilang pagkain namin spiritual. Ngunit bago kami magpatuloy, Panginoon, hayaan mong lumapit kami sa iyo ng may kababaang loob at humingi ng paglilinis, kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras.
Ama, ang iyong bang lingkod ay lumalapit at humihingi ng kapatawaran. Linisin mo po ang aking puso at isip. Bigyan mo po ako ng karunungan kasama si Brother George Percebe. Bigyan niyo po kami ng karunungan, nakababaan ng loob. Nagamitin lamang niyo bilang instrumento na daluyan ang inyong mensahe, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka po sa amin. Ganyan din, Panginoon, yung wisdom, pagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Kapangyarihan na nagmumula sa iyo upang ang mensahe ng mabuting balita tungkol sa turo, tungkol sa kautusan ay mabinhi sa aming puso, may sa buhay at may bahagi sa iba. Padalangin po namin sa mga makakarinig ng Wednesday Gospel, Panginoon. Yes, sa araw na ito, marami pong kapaguran, stress, depression, mga hinarap naming mga pagsubok sa buhay. Pero in Jesus' name, mawala ito, Panginoon, at ma-focus ang aming isipan, ang aming puso sa mensahe mo sa mabuting balita. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Batid namin na kahit sa online lang, naririto ang presensya ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa piging, online piging na ipinagkakaloob mo na maaaring makaabot sa buong mundo, makarinig ang iyong mga nilikha. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu, sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal. Ang iyong mga salita, nawa sa mga oras na ito ay magpagaling sa aming mga spiritual na karamdaman dahil sa mga kasalanan ginagawa po namin, Lord. Dumaloy ang kapangyarihan mo sa Facebook Live na ito. Hindi ang kalooban namin, Panginoon, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Ang lahat ng ito'y dalangin ka po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang turo tungkol sa kautusan. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalan ng bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat. Kaya sinong mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsinunyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday through social media, kamukha po ng Facebook Live. At salamat sa Panginoon, ang Facebook Live na ito ay nagsimula ng August 5, 2019. At purihin ang Diyos kahit anong nangyari, ito pa rin, ginagamit pa rin niya ang
inyong abang lingkod, ang Facebook Live sa social media, para kahit saan po tayo, anong ginagawa natin ngayon, maaring kumakain ka, nakahiga na, nasa biyahe pa, wala na tayong reason para hindi makarinig ng mabuting balita na which is dapat talaga everyday, hindi lang every Sunday kasi araw-araw naman po tayo nagkakasala, no? Sana gawin natin maintenance, spiritual maintenance yung pakikinig ng mabuting balita. Kaya nga good news ang pag-good vibes, no, mula sa salita ng Diyos. At maraming salamat sapagkat ngayon po ay March 6 na. Ang bilis ng panahon, no, 2024. At ang Friday, sobrang pinabilis ko. At ang Wednesday, Gospel po, ang ating pagninilayan. At ito pong pagbasa natin ay mula kay San Mateo, ito yung po yung tungkol sa turo, tungkol sa kautusan. Amen? So maraming tinuro ang Panginoon, no? Sa mga nakaraang gospel, no? Nagturo siya tungkol sa pagkagalit, sa, di ba, sa panalangin, sa pag-aayuno. Ngayon naman po, ang pagdinilayan naman po natin, yung tungkol sa turo, tungkol sa kautusan. At ngayong gabi po ay meron po tayong makakasamang guest preacher, si Brother George Bersabe po. Siya po ang gagamitin ng Panginoon upang sa ganun po ay magkapagnilay po tayo tungkol sa ating kautusan, no? Ang sinusunod nating commandments ni God. Amen. So, hintayin na lang po natin siyang sumagot doon sa, nag-send na po ako sa kanya ng request na may add ko siya. Ayan na po. Magandang gabi. Hello. Magandang gabi. So, nabasa ko na po yung gospel. Pwede na po kayo mag-start magbigay ng reflection. Opo. So magsimula na po ako, sister. Opo, pwede na po. Naka-live na po kayo. Okay. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother George Bersabe at isa pong malaking kagalakan na maging bahagi ng ministry na ito ni Sister Angelica. Okay. So napakaganda po ng pagbasa na ating narinig ngayon sapagkat ito ay bahagi po ng napakalaking kautusan o napakalaking pagtuturo ni Jesus, particularly yung tinatawag nating Beatitudes, no? Yung chapter 5 na yan ng Matthew, Beatitudes. At sa parting ito ay si Jesus ay nagtuturo tungkol sa mga kautusan. Okay. So pag pinag-usapan natin sa yung mga kautusan, minsan iniisip natin na yung 10 utos ng Diyos. At alam naman natin lahat yun, yung 10 commandments. Kaninang umaga nga po sa klase ko, actually tama-tama dahil isa yun sa mga tinatalakay ko sa aking mga estudyante kanina tungkol sa mga kautusan. At ang unang tanong ko nga sa kanila ay how many 10 commandments do we have? So nagulat sila sa tanong ko kasi immediately ang sagot nila kagad ay isa lang. There is only 10 commandments. At pangalawang tanong ko sa kanila ay mahirap pang sauluhin yung 10 commandments. Wala silang reaction. At sa bagay, dahil 10 yun, napakahirap talagang isaulo. Pero alam nyo, may technique ng pagsasaulo. Kasi yung 10 utos ng Diyos o yung mga kautusan ng Panginoon, particularly yung 10 commandments, nahati siya sa dalawa, di ba? Yung unang 3 at yung pangalawang bahagi, yung huling 7. So yung unang 3 ay ito yung mga kautusan na nagre-relate, no? Nag-uugnay sa atin, sa Diyos. At yung huling 7 ay ito naman yung mga kautusan na nag-uugnay sa atin, sa ating kapwa-tao. Sa Lumang Tipan, ang pagsisimula ng kautusan ay Hear, O Israel, pakinggan mo, bayang Israel, I am the Lord your God. So unang 3 kautusan ay ibigin mo yung Diyos ng wala kang ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pangalawa ay huwag mong gagamitin ng pangalan ng Diyos sa mga walang kwentang bagay. You
we shall not use the name of God in vain. Pangatlo ay yung keep holy the Sabbath day. So itong tatlong ito ay napakahalaga sapagkat sa ilang teksto ng Biblia, nung si Jesus ay tinanong what is the greatest commandment of all, alin ang pinakamahalagang utos sa lahat ng mga kautusan. At sinabi niya ay love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. So kung mahal talaga natin ang Diyos, siya yung ating number one. Siya yung ating priority. Kung mahal natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong pag-iisip, buong katawan, body and soul, ay walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya yung bibigyan natin ng prioridad. Pangalawa, ay tatawagin natin ang Kanyang pangalan at hindi natin gagamitin ang pangalan niya sa mga walang kwentang bagay. At pangatlo, kung mahal natin talaga ang Diyos ng buong puso, bibigyan natin ng prioridad ng araw niya, which is Sunday o Sabbath day. Para sa Kanya yun eh. So, yung huling pito, yung ibigin mong yung mahalin mong yung ang iyong ama't ina, wag kang papatay, wag kang mangangalunya, wag kang magnanakaw, wag kang susumpa ng laban sa iyong kapwa, wag kang aangkin ng asawa at iba, wag kang mag-aangkin ng gamit ng hindi sa'yo. So alam nyo, ang mga kautusan, the God's commandments are our enablement. Kapag ito inuutos sa atin ng Panginoon, alam niya na kaya natin gawin. Okay? Alam niya na kaya natin gawin. Hindi yan mag-uutos ang Panginoon na hindi natin kakayanin. Parang ganito yun eh. Parang kapag ang magulang mo, o nanay mo, o yung isang nanay nag-utos sa kanyang 5 taong gulang na bata at sinabi niya, anak, ayusin mo yung mga laruan mo. Kakayanin niyo ng anak niya. Pero kung mauutos ng nanay o anak sa 5 taong gulang na bata na kanyang anak, o anak, linisin mo nga yung bubong natin. Definitely, hindi niya kaya yun. So, inuutos nun ng Panginoon kasi alam niya, kaya natin gawin. God's commandments are our enablements. Ang mga kautusan ng Panginoon, ibinigay yan sa atin kasi alam natin, kakayahan natin yun. So, sa 10 utos ng Diyos, alin doon ang may pangako ng kasaganaan? Walang iba kundi yung commandment number 4, yung mahalin mong yung ama at ina. Napakahalaga na malaman natin kapag tayo nagmamahal sa ating ama at ina. Ito ay nagbibigay sa atin ng kaginawaan, ng kasaganaan. At ito rin commandment number 4 na ito. Ito rin yung nag-uugnay doon sa iba pang mga kautusan. So, si Jesus, yung sinabi niya, yung turo niya sa mga kautusan na ito, tulad na sinabi niya na ang mga Pariseo, mga Eskriba, ay mapapaibabaw sa pagsunod sa mga kautusan. Superficial, pakitantang. Ang tanong kasi ay, mahirap ang sundin yung mga kautusan ng Panginoon. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Kaya ibinigay ng Panginoon to kasi alam niyang kakayanan natin sundin ang kanyang mga kautusan. Minsan kasi nagkakaproblema ang iginigiit ng mga tao ay yung kanyang kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya minsan, sa hindi pagsunod o pagsuway, nagkakaroon ng problema. Halimbawa, bakit maraming mga problema sa lansangan? Bakit maraming mga sakuna sa kalsada? Kasi nga, hindi sumusunod ang mga tao. Which is, kaya naman nilang sundin. Minsan nga lang, iginigit nila yung gusto nila. Halimbawa, nakalagay dun sa mga kalsada natin, bawal tumawid. Pero tumatawid. Diba? So, anong ginawa ng MMDA? Kasi nung nagkaroon ng sakunan doon, minasigasaan, minamatay. Inalitan ng MMDA yun. Ang ginawa ay, bawal tumawid na kamamatay. Pero tigas pa rin ang ulo ng tao. Tawid pa rin ng tawid. May nasagasaan. Kaya pinalitan yan ng MMDA. No? Bawal tumawid
may namatay na dito. Sumunod ba yung mga tao? Hindi. No? Hindi. Okay. So, anong ginawa ng MMDA? Naglagay ng mga footbridge. Kaya ako, pag ako naging MMDA, tatanggalin ko lahat yan. Maglalagay ako ng malaking TV screen at ilalagay ko doon. Kung gusto mo nang mamatay, tumawid ka na. Joke lang po. Pero ibig ko lang sabihin dito, dahil kaya natin sundin yung mga kautusan ng Panginoon, ang nagiging problema sa side natin, hindi tayo marunong sumunod. No? Hindi tayo marunong sumunod. Bagkus, sinusunod natin yung gusto natin. Eh kung tutuusin, kapag susunduin natin yung mga kautusan ng Panginoon, ito'y makabubuti sa atin. No? Ito'y makabubuti sa atin. No? At ang mga kautusan ng Panginoon ay talagang makabubuti sa atin. Ito'y maghahatid sa atin ng ibayong kaginawaan, no? Magiging maayos. At the same time, kapag tayo ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon, ay nagagawa natin gampanan yung papel ng yung papel ng ano, yung papel ng anong tawag dito? The role of the plan of God on you. It's mahalagang malaman natin yun. Every time we follow God's command, we allow the plan of God to manifest in us. At ano yung plano ng Diyos sa atin? Walang iba kundi ang kabutihan natin. Yung tayo ay maging mabuti. Kaya kapag hindi tayo sumusunod at tayo ay sumusuway sa mga kautusan ng Panginoon, tayo rin ang nagiging apektado noon. Tayo ang napapasama. At alam naman natin sa relasyon ng Diyos at tao, paulit-ulit ang pagsuway ng tao sa kanyang paulit-ulit ang pagsuway ng tao sa kautusan ng Panginoon. Pero despite ng pagsuway ng tao sa kautusan ng Panginoon, nananatili pa rin ng Diyos na tapat sa kanyang pangako. Nananatili pa rin ng Diyos na tapat sa kanyang covenant. Kahit paulit-ulit na ang tao ay sumusuway, nandun pa rin ang Diyos upang hintayin ang tao na maging mabuti. Kaya yung challenge ni Jesus, yung turo ni Jesus sa mga kautusan, ay isang pagpapaalala. Kaya nga yung Beatitudes, dahil ito'y bahagi ng Sermon on the Mount. Ito yung mga typical o sabihin nating guidelines ng isang buhay Kristiyano. Yung Beatitudes. Na kapag tayo sumusunod sa mga kautusan, ito'y talagang magdudulot sa atin ng mabuting bagay. Kasi alam ng Panginoon, kakayanin natin na sundin ang kanyang utos. Basta maging masunurin lamang tayo sa kanyang mga nais sa atin. Para rin katulad yan sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Tingnan mo, kapag tayo ay sumusunod sa mga utos, halimbawa, guidelines sa kalsada, di ba, napapabuti tayo. Kapag tayo pumipila na maayos, di ba, napapabuti tayo. Kapag tayo marunong maghintay, di ba, napapabuti tayo. Kapag tayo ay marunong sumunod sa mga kautusan, sa school, sa simbahan, o sa iba pang mga institusyon, di ba napapabuti yung ating kalagayan. Pero subukan mong sumuway. Halimbawa, sa school, estudyante ka, hindi ka magdala ng ID, hindi ka mag-uniforme pagpapasok ng school. Anong may din mangyari sa'yo? Di ba hindi ka papapasukin? So hindi ka makakapasok. Aabsinan ka. Sa opisina, kung hindi ka nagta-time in, o kaya late ka ng pagpasok, sinong mapapasama? Di ba ikaw? Mababawasan ka ng sweldo. Mababawasan yung rating mo sa efficiency rating.
Mamamarkahan ka ng not efficient in your workplace. No? Pero kapag ikaw ay sumusunod sa mga guidelines, sa mga rules and regulations, di ba, nagiging maayos ang takbo ng buhay mo. Same thing sa ating relasyon sa Panginoon. Kung tayo ay marunong sumunod sa kanyang mga kautusan, hindi ba napakaayos ng takbo ng ating relasyon? Kaya yung 10 utos ng Panginoon, yung unang 3 ay ang ating relasyon sa Kanya. No? Kapag yun ay ating sinusunod, napakaganda ng relasyon natin sa Panginoon. Imagine, gagawin mong number 1 si Lord. Kapag number 1 si Lord, walang ibang Diyos na sasambahin mo. Hindi mo gagamitin ang pangalan niya sa anumang mga walang pentang bahay. At maglalaan ka ng panahon para sa Kanya. So, nakapapabuti mo yung relasyon mo sa Kanya. On the other hand naman, yung 7 huling kautusan, kapag yun may sinusunod natin, hindi ba magiging maayos ang ating ugnayan sa ating kapwa? Unang-una, kapag minamahal natin ating mga magulang, abundant life ang kapalit noon. Kaya nga pagpasaway ka sa magulang mo, hindi magiging magandang takbo ng buhay. So yung mga kautusan na huwag papatay, huwag mangangalunya, hindi ba napakaganda ng buhay kapag nasa magandang ayos ang relasyon mo sa iyong kapwa. Tandaan natin kapag tayo hindi magandang relasyon natin sa ating kapwa, hindi rin magiging maganda ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa lupa, hindi sinabi niyang hindi ko sinasantabi yung 10 utos, no? Kundi He came here to fulfill the law. Kaya nga when he was asked, the greatest commandment, ang sabi ni Jesus, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Dito sa dalawang ito, nasa-summarize ang mga kautusan ni Moises at ng mga propeta. So, ibig sabihin, ito yung embodiment. At ang pinakapuso ng kautusan ay walang the heart of the commandments of the Lord ay walang iba kundi pag-ibig. Bakit mo susundin ito? Kasi mahal mo ang Diyos. Ba't ka magmamahal sa Diyos? Kasi nga, minahal ka ng Panginoon. Bakit ka magmamahal sa iyong kapwa? Kasi nga, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, hindi mo gagawa ng masama ang iyong kapwa kasi yung pagmamahal na nagmumula sa Panginoon, yun yung nagbubunsod sa iyo para mahalin ang kapwa mo. Kaya isang malaking challenge sa ating mga kapatid na maging masunurin tayo sa mga kautusan. Huwag nating gayahin ang mga parisiyo, mga iskriba, na ang kanilang tingin sa kautusan ng Panginoon ay nasa letra lamang, no? Nasa mga aklat lamang. No? Walang pagsasabuhay nito. So it's a challenge for us now, for us Christians, to really follow the commandments of the Lord, not because it's a must. We follow the commandments of the Lord because it is how we let the plan of God manifest in us. So muli, maraming salamat po sa pag-iimbita sa akin, Sister Angelica. Nawa itong maikling reflection natin tungkol sa katuruan ng Panginoon ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. God bless and good evening. Maraming salamat po, Brother George. Bago po kayo umalis, may tatanong po sana ako eh. Ano po yun? Naalala ko lang po yung mayamang binata. Kasi di ba sinabi niya, nasusunod naman daw po niya lahat yung commandments. Oh. At ano ba daw yung gagawin niya para talagang gusto niya makapasok sa langit eh. Eh di ba sinagot po siya ng Panginoong Jesus na pagbenta mo lahat. Tapos bigyan mo siya. Ipagbili ang lahat at ang napagbilhan ipamahagi sa mga mahihirap at pagkatapos noon sumunod ka sa akin. Diba yun yung challenge ni Lord. So umuwing malungkot yung binatang lalaki. Bakit siya umuwing malungkot? Hindi dahil hindi niya kayang kita. Ano po yan? Sabi niyo po kung bakit siya umuwing malungkot?
Ay, ikaw po Oo. ba, pagbili mo ba naman lahat yung ano mo? Ay, oo. Kasi nga po, ay hindi niya kayang ipimigay yung mga kayamanan. Ano, yung kahandaan niya na maging bahagi ng paghahari. Yun nga sinasabi ko kanina, no? Kapag sinusunod natin yung mga kautusan ng Panginoon, inaalaw natin yung plano ng Diyos na mangyari sa atin. So, hindi handa yung binatang lalaki na mangyari sa kanya buhay yung plano ng Diyos sa kanya. So, Kasi napakabig ang sumunod. No? Kasi pagkatapos mong ibenta yung mga ari-arian mo at ipamigay sa mahihirap, eh, susunod ka kay Kristo. No? Iiwanan mo lahat. So, hindi madali para sa isang mayaman. Kaya nga, di ba, dinugtungan niya yun na napakahirap pa para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit na para siyang dadaan sa butas ng, ano yun? Isang, so, so, ibig yung karayong. ibig pong sabihin, tayo mga tao, lahat po tayo marunong manalangin sa Diyos. Pero di ba sabi nga po na, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi sumusunod lang sa kalooban ng Ama sa langit. Again, sister? Di ba lahat po tayo mga tao, marunong naman po tayo magdasal. Kilala naman po natin ng Diyos. Alam naman po Opo. natin yung mga utos niya. Kaya lang po, di ba sabi po sa Biblia, hindi naman po daw lahat ng tumatawag ng Lord, Lord ay papasok sa langit. Hindi sumusunod lang sa kalooban ng Ama sa langit. Hmm. Kasi, yung pagsunod ay hindi sapat yun. No? Kasi minsan yung sinasabi nating pagsunod, compliance eh. Kasi may kasunod yun eh. May mas malalim sa pagsunod. At ano yun? Yung pagtalima. Opo, yung Which is tama po. commitment. Di ba? Kasi minsan yung pagsunod is just for the sake of compliance. No? Kaya kasusunod kasi sinabi, no? Nasa papel. Yun yung binabatikos ni Jesus na ang mga pariseo at mga eskriba hanggang doon lang sa pagsunod. Pero yung pagtalima, sabihin ng pagtalima, yung commitment niya doon sa mga kautusan, doon sila nagkukulang. So tayo mga Kristiyano ngayon, no, hindi sapat yung sumusunod tayo. Napakahalaga na yung pagsunod natin ngayon ay may pagtalima, merong commitment. Pag sinabing commitment, yung dito, buong sarili mo ang ipinagkakaloob mo. Hindi bahagi lamang, kundi buong puso mo. No? Kaya nga pag sinabing, love the Lord God with all your heart, it's more of your commitment, your wholeness mo. And when you say, when the Lord said, love the Lord your God with all your soul, no, with all your soul, it's more of your with all your mind, it's more of your choice, di ba? So kung meron kang pagpipilian sa dalawa, mas piliin mo na ang mas makabubuti o mas piliin mo yung Diyos. Ayan. Love God with all your strength. No? It's more of service, di ba? So San Martin minsan nilalagay yung ating mga lakas. Minsan, ang daming mga lakas natin na sasayang na hindi natin naibabalik sa Panginoon. Yun po. Kaya nga po, tama yung sinabi niyo na susunod po tayo sa utos ng Diyos dahil mahal natin ng Diyos. Di po ba? Yes. Tama po yun. Oh. Ang nagbubunsod sa iyo, ang nagbubunsod sa iyo yung pag-ibig. Hindi yung kautusan lamang. Tama po. And of course, kaya natin hindi masunod, ang kabaliktaran ng pag-ibig, pride. Pride po, di ba? Yung pagmamataas at saka yung yung hilig lang natin ang gusto natin gawin, yung gusto lang natin ang gawin. We don't allow the Lord and His command na mas mauna kaysa sa gusto natin. Parang parang nire-remind po sa atin ng Diyos na, kung gusto mong sumunod sa mga utos ko, kailangan pasanin mo yung sarili mong krus, kalimutan mo yung sarili mo. Di po ba ganun yun? Yun yung susunod doon. Yan yung sinasabing pagtalima. Pagtalima na. Kaya hindi kaya ng binatang nagtanong yun eh.
Kasi naharuyo siya dun sa marami pang mga makamundong bagay na hindi niya kayang iwan. Kaya napakahalaga po talaga na yung pag-ibig natin sa Diyos yung dahilan, yung bang ayaw natin siya masaktan, kaya natin sinusunod yung kanyang mga utos. Opo. Ano na, brother, yung sinabi niyo kanina na yung utos na may reward, yung sa igalang mong Oo. Sa lahat po ng mga utos, sa 10 utos, yung pang-apat, yung honor your father and mother, yun po yung kautusan na mayroong pangako. At anong pangako? Sana Ginawaan. narinig sana lahat ng mga kabataan na ganyang dapat mahalin ang mga magulang kasi co-creator ng Diyos ang mga magulang. Yun lamang po sa 10 utos ang mayroong promise. Ang mayroong pangako. Yeah. I am not so sure about the exact Bible text about that. Pero it was mentioned there that according to Bible scholars that the commandment that has a promise is that honoring father and mother. At the same time, ito rin yung nag-uugnay. Kasi when we are honoring our father and mother, we look God as our Father, di ba? So when we honor Him, when we respect Him, okay, there is a promise to us that He will give us an abundant life. Kasi we give honor and respect to the Lord. Amen. Maraming salamat, Brother George. Thank you po, sister. Salamat din po at God bless po sa inyong ministry. Ako po yung humahanga sa inyo kahit po araw-araw nagtsatsaga tayo for this ministry. So God bless sa ministry mo, sister, at ituloy nyo lang po ito. Marami din po salamat sa inyong mga tumutulong po sa gawain ito para magbahagi ng inyong kakayanan. Magbigay ng reflection sa gospel. Thank you po. God bless po. God bless, sister. Thank you po. Sige po, pwede na po kayong mag-out if you want. Salamat. Okay, yan po si Brother George Bersabe. Alam niyo po, tunay nga namin yung sinabi niya talaga pag-ibig. Pag-ibig sa lahat ng ginagawa natin, pag may pag-ibig talaga, madali mo nang masunod ang utos ng Diyos. Sabi nga niya, hindi lang utos, yung talagang tumalima, may commitment ka. Yan yung commitment yan dyan tayo minsan nagkakaproblema Kaya hindi tayo nakakasunod sa mga utos ng Diyos. And of course, magandang gabi po, Sister Maria, Sister Yana, Sister Zenaida, Sister Marie Chris. Magandang gabi po. Tapos paano po natin naiaalay sa ating kapwa ang ating 3 T's? Maybe this is yung time, treasure, talent, maybe yun ang sinasabi ni Sister Zenaida, no? So may aalay po natin sa kapwa natin yung ating time, talent, treasure. Syempre, with all our heart, no? Kasi halimbawa, yung talent, halimbawa, isa kang doktor, no? Pwede ka magbigay ng libreng consultation sa iyong pamilya, di ba? May pag-alay natin sa kapwa yan, pag-ibig yan, pagsunod yan sa ating utos ng Diyos. Siyempre, ano mang ginagawa mo sa maliit mong kapatid, ginagawa mo sa kanya, di ba? Yung time, di ba? Yung time, ako, alam niyo po, di ba? Time is gold. Sa totoo lang, time is gold, kaya huwag natin aksayahin ng oras sa mga walang kakwentang-buwentang bagay. Pwede natin gamitin yan to follow o to yung commandment ni God. Diba? Time, treasure, ano pa? Yung treasure, treasure. Either na-bless ka na mayaman, no? O, gamitin mo yung pera na yun na pinagkatiwala sa'yo ng Diyos to tumulong sa kapwa. Hindi para gamitin yung pera para maging ganid ka pa, di ba? Ang dami natin pwedeng ibigay sa ating kapwa. Sabi nga ni Brother George, nahati ang kautusan sa 2 bahagi. Yung 3 para sa Diyos at yung 7 para sa ating kapwa. Amen. So, magandang gabi, Sister Yano. Ang tagal mo na, no? Ang tagal mo na hindi nakaka-join. Okay? So, sana po nabinhian ng mabuting balita ang ating mga puso sa araw na ito. Pinapaalala na naman sa atin ng Panginoon yung
pagmamahal natin sa kanyang mga utos. Kasi ang Diyos talaga, ako'y pabor sa sinabi ni Brother George na hindi magbibigay ang Diyos ng utos na hindi natin kayang sundin. Parang problema din yun eh. Kung ano man ang problema mo ngayon, ibinigay yan ng Diyos sa'yo, kaya mo. Kaya natin. Ang problema nga lang sa atin, kaya hindi natin nakakayang sumunod sa utos ng Diyos because of our pride, ego, yung free will natin, naabuso natin, diba? Yung free will natin, imbis na natin ibigay natin sa Diyos sa pagsunod sa kanyang kautusan, ayun na, wala na. Ito gusto ko eh. Di ba? Ito gusto ko. Di ba? Binanggit kasi ni Brother George lahat yung 10 utos ng Diyos eh. Di po ba? Na, meron pa siya binanggit na, do not use the name of God in vain. Ayan. Minsan mga ganyang simple na kasi pag namumura, ginagamit pa yung salita ng Diyos. Diba? Yung pangalan ng Diyos, wag po natin gagawin yun. Tsaka, huwag niyong gagawin yun kasi minsan may mga nababasa ko sa social media, yung masama na nga yung pinost nung tawag dito, yung content creator, tapos inaano pa nila, hindi nag-glorify yung Diyos sa content ng creator na yon. Tapos nalagay pa nila God bless, yung pagsasama, God bless. Kinakalabutan ako. Diba? Hindi na nga kalugod-lugod sa Diyos yun. Tapos, alagay mo pa doon God bless. Halimbawa, yung pagsasama ng may mga content creator na inaano nila yung same-sex marriage, ganyan. Tapos, ilalagay pa doon, God bless your relationship. Huwag po natin gagamitin. Masama po yun, no? Kasi ang pangalan ng Diyos ay banal. Di po ba? Banal ang pangalan ng Diyos. Nagamit yan sa pagpupuri. Hindi sa pagmumura, hindi sa mga ganyang comment. Amen. So, hinimay-himay ni Brother George kanina yung mga 10 utos ng Diyos. Pero, sa kabuuan nun, talagang pag-ibig natin sa Diyos. Sabi nga ni Brother, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Buo, no? Hinihingi sa atin ng Diyos, buong pagmamahal, no? Hindi kapiranggot lang. Kasi pag buo talaga pagmamahal natin sa Diyos, mga pagmamahal natin sa ating kapwa, bunga na lang yan ng buong pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. So, medyo tinatanong tayo ni Lord ngayon, kamusta na ba gaano ba pagpapahalaga natin sa utos ng Panginoon? Hindi po ba? Ano ba yan? Kamukha ba yan ng mga kabataan ngayon na pag inutusan mo, wait lang. Hindi gano'n, no? Ang pagsunod sa utos ng Diyos, pagtalima sa utos ng Diyos, agad-agad dapat yan. Amen. Parang nasa gano'n, nabibigyan natin ng kaluguran ang ating mga salamat. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Lord, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin. Ako sa turo mo sa kautusan. Napakarami namin pagkukulang, Panginoon, sa hindi pagsunod sa iyo dahil sa aming pagmamataas. Panginoon, muli mong i-remind sa amin na ang pagtalima sa iyong utos ay pagbubukas mo ng iyong kaharian sa langit. Salamat, Panginoon, sapagkat mahalaga ang bawat salita mo na hindi maglalaho ng isa man dito. Nawa, ang iyong mga salita, ang iyong mga utos ay maging kayamanan namin, maging gamot namin espiritual sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, maganap sana ang iyong kalooban at iyong kalooban namin, Panginoon. Yes, Lord, ipinapadalangin ko po ang pamilya ni Sister Yana, Brother Noel, Sister Zenaida, Brother George, Sister Ignacio, at lahat po ng pamilya sa buong mundo. Panginoon, dalangin namin ng mga magulang.
O Lord, na palakihin ang kanilang mga anak o kanilang mga apo sa aral ng Diyos. Upang lumaki sila na may pag-ibig sa Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang buong mundo, ang kapayapaan, ang pag-ibig ng bawat isa. Pati hindi, Panginoon, ang mga sarili namin, mga personal namin, mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Nawa, ano man to, ano man kahilingan ang pinagdarasal namin, Panginoon. Kung hindi mo to kalooban, kung hindi mo to utos, kung hindi kami makakasunod sa iyong kalooban, Panginoon, ayaw din namin itong mangyari sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa napakaganda at mapagmahal ng mga utos na ipinagkaloob mo po sa amin. Nawa, masunod namin ito na may pagmamahal, may kababaang loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso. Iadya mo po kami sa lahat ng sama. Amen. Amen. Maraming salamat na naman. Muli na naman tayo nakakain ng spiritual na pagkain mula sa Diyos. Di po ba? Maganda yung bawat araw nabubusog tayo spiritually, hindi lang physically. Pakahalaga po niyan. Pakishare niyo lang po itong Wednesday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat bilang pagpapasalamat sa Diyos na eto na-receive natin ang biyaya mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, i-share naman po natin sa iba. Yan ay pagsunod po sa Great Commission. And of course, kung loloobin ni Lord ang February 7, sama-sama po tayo uling magnilay ng salita ng Panginoon. And of course, bukas po, ang pagbasa ay Thursday Gospel. Magmumula naman mo kay San Lucas, chapter 11, verses 14 to 23. Si Jesus at si Beelzebul. Ayan. Tapos yung mga natitira pang guest preacher sa March 8, si Brother Francis. March 9, si Jerry Biray. March 20, si Brother Noel Sibal. March 25, Brother Raytan. March 26, Jerry Nadate. March 21, teka, layo ng listahan ko. March 27, Brother Danny De Goliado. March 28, Sister Librada Manzano. March 21, Brother Derek Refujo. March 22, Brother Bong mga bata. Ayan po yung mga naka-line up na sumagot na magigess sa Word of God. Salamat sa Panginoon. Lord, magpadala ka pa ng mga maraming manggagawa online. Kailangan po natin yan. No? Amen. Kung sakaling hindi naman po sila pwede, ang inyong abang lingkod ang ginagamit ng Diyos para magbigay ng reflection. So maraming pong salamat and to God be the glory.